itong City of Santiago, Quirino, and Ifugao. Please explain para malaman nila kung ba. And R9, which is really Zamboanga City. Yes, sir. So explain nila yung nuances ng Okay, salamat Mr. President, itong Senator Bongo. MECQ, Opo. then GCQ, Opo. then the MGCQ. Okay, go ahead. Ang rekomendasyon po ng inyong IATF ay para ilagay po sa ilalim ng Modified Executive Community Quarantine hanggang katapusan ng buwan ng Mayo ang mga sumusunod, ang syudad ng Santiago at ang probinsya ng Quirino sa Region 2, sa Cordillera Autonomous Region po ang probinsya ng Ifugao at sa Region 9 ang Zamboanga City po. Now, ang mga lugar naman po na rin-rekomenda na ilagay sa GCQ, bagamat i-explain po ni Secretary Duque kung ano yung magiging classification ng NCR+. Yung NCR, Bulacan, Rizal, Laguna, and Cavite ay yung tinatawag nating GCQ with heightened restrictions. At magpapaliwanag po si Secretary Duque mamaya kung ano ibig sabihin ng heightened restrictions. Tapos ang CARPO, ang mga probinsya ng Apayao, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Abra at ang syudad po ng Baguio. Sa Region 2 po, ang probinsya ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya. Ang Region 4A po, ang mga probinsya ng Batangas at Quezon. Sa Region 4B po, Puerto Princesa. Sa Region 10 po, Iligan City. Sa Region 11, Davao City. At sa BARM ay Lanao del Sur. Ang mga lugar po na hindi nabanggit ay lahat po ay mapapasailalim sa MGCQ. And the reason why I nasa iyo ang kompleto, I just arrived last night. Galing ho ako ng probinsya. I went there, pumunta ako ng Hulo. Tapos, my mission was another one. Hulo pati Kabakan. Cotabato City, brother. Dahil sa yung ongoing strife doon na marami na ang napinsala pati lahat na. And I just gave a warning and I mean it because next time around I do not think that I will be in a position to withdraw my... Pag nasabi ko na yan, alam na yung nakikinig, alam na. Basta pumunta ako ng problema ng Cotabato. Ang problema doon, and BIFF and others, and they continue to plunder, look for trouble, and inflict violence upon the po. Ang talo talaga dyan, ang civilian eh. Yung magka-revolusyon nagkagira. The sum of it all, kung ano, sino ang pinakakawawa, ang civilian, ang mga anak natin, pati mga babae at matatanda. And even those who do not want to war and only want to live in peace in this planet. Kaya kagabi ako dumating, ngayon ko lang ito natanggap din. So, sabi ko, magkatukma ba itong kopya natin? Now, so you know na, having explained this point, sinasabi ko lang na Mayo, maraming fiesta. But I think I'll be more direct than what is written here. Wala akong I do not attribute it to any other particular religion or what. But there are a lot of fiestas. Kasi predominantly Catholic country ito. So, ang hinihingi ko is that you only not tone down but forgo kasi may batas. Forgo to congregate, to crowd, and to hold. Walang problema. Alam ng Diyos na love natin siya, pero ang problema, the
the necessary consequence of it all. So be mindful of that because we are still in the pandemic and there is no way of knowing how long this would last in this planet. I will not allow the violations of the guidelines given by the task force. And I will hold the local governments down to the last barangay level, and therefore, it could only be of COVID-19. You have to be mindful of the what is going on and how to prevent it. Just the same. Hindi na masyado. Mask, hugas, iwas. Kung wala ka naman talagang lakad ngayon sa labas, huwag ka nang, you go out, you just go hunting for those virus to enter your body and pass it on. And that is a problem. So nakikiusap ako. And I said, there are a lot of fiestas which you would like to hold. The problem is there is also the consequence which we must be mindful of. So, yan, unahin na lang natin para maano, madaliin ko lang. We are not proclaiming that we have gotten rid of corruption. There is still corruption in this government and any other government that will come after me and in the past. Meron talaga yan. If there is a running bureaucracy and there is money involved and there are a lot of tables where the papers would go through, there will always be corruption. Kung walang, ang ayaw ninyo wala, disarahan mo ang gobyerno. But then again, choose which way to go. The most that we can do is to fight it. So, ang mga na paalis sa gobyerno, Preciosa Polonia, OIC Land Management Officer, 3, City Environment and Natural Resources Office, Albuera, Leyte, for issuance of free patent in favor of disqualified applicant. Regional Executive Director ng DINA, Region 11, Sakarudin Magarang, grave misconduct, involvement in serious irregularities in the issuance of free patent titles. Amante Burmano, Special Investigator, Panaman, DNR, conduct prejudicial to the best interest of the service and falsification of public documents. I hope those guys I hope they will be prosecuted on time. Involvement in the residential free patent applications. Then Maria Baby Ruth Nicolas, Staff Sendro, Gigento, Bulacan, DINA Region 3. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service for undertaking illegal fixing transactions. Now, mukhang tapos naman siguro yung preliminary. We go now to the discussion. First, we will discuss, ganito yan, mahaba itong discussion namin. So, if it cannot be accommodated in one program,
Because we cannot have a program dyan sa ating PTB for lasting for about 2-3 hours. So, hatiin na lang ninyo. That's hatiin ninyo yung iba. But we will be discussing now COVID-19, dalawa lang. COVID-19 and the West Philippine Sea issue. So, unahin natin ang COVID-19 kasi ang COVID-19 nakakamatay. Ang West Philippine Sea, hindi, maraming mamatay sa konsumisyon. Pero hindi ako. Yung sumali ng alam ko ba? It's your turn, Secretary Duque. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bongo, at ang mga kasama ko po sa IATF at sa kabinete at higit po sa lahat sa ating po mga mahal na kababayan sa ngalan po ng Interagency Task Force at DOH. Magandang gabi po. Itutuloy ko lang po, Mr. President, yung kanina pong binanggit ninyo na mga at ni Secretary Roque na yung mga probinsya, syudad at mga munisipyo o mga bayan na isasailalim sa mga iba't ibang community quarantine. Pwede ba natin idiretso na lamang doon? Yan. Ano po? So ito po, ang kaakibat po nito na mga panuntunan, ano po ba yung mga pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin sa ilalim po ng General Community Quarantine with heightened restrictions. Yan po. At ang nasasakupan po nito ay ang NCR plus Bulacan, Rizal, Laguna, and Cavite. At kaakibat din po nito ay ang atin pong patuloy na paalala na ang mga mamamayan po ay magpalista sa kanila pong mga local government units para po mapaghandaan ang kanilang pagbabakuna. Yun lang po ang akin pong pinakahuling ulat, Ginoong Pangulo, at ako po ay handa ng sumagot sa inyo po mga katanungan. Salamat po. Somebody bigay ng sinyas for me to wear my mask. Well, I'm sorry, kasi parang hirap ako magsalita but if I come to you loud and clear, ganito na lang rin ang idagdag ko sa pananalita mo, Secretary, na meron man kayong cellphone halos lahat. And if you want not to lose sight of the things that you are do or not supposed to do and the places that in what category you fall in, shut na lang ninyo sa camera ninyo. Tapos, if you want to know where you are, where you want to be, tignan mo lang yung nakalagay. Because usually, mayroon kaming slide and everything that has to be passed on to the public, we try really to do it in such a way that makuha na lahat. Now, we go now to Secretary Galvez. We are now in the vaccine issue. Mr. President, Yes, sir. Senator Bongo, sa ating mga cabinet members na nandito po ngayon, sa ngalan po ng National Task Force na pamumuno po ni Secretary Lorenzana at Secretary Anyo, ako po ay mag-uulat tungkol po sa ating National Vaccination Program and Update. Next slide, please. Sir, maganda po, marami tayong magagandang balita po, sir. There are a lot of good news. Unang-una, yung efficacy of our portfolio of vaccines ay maganda po ang nagiging resulta. Lately po, nag-publish po yung Indonesia na yung Sinovac ay mayroon pong 98% na protected ang kanilang healthcare workers from death. Secondly, mayroon pong report din na 96% ang healthcare workers ay protected din sa hospitalization at 94% sa symptomatic infection. Ganun din po, kanina po kausap ko po yung ambassador ng Israel.
sa kanila po napakataas ng ng kanilang protection in terms of yung saan po nagkaroon na po sila halos ng herd immunity. At sinasabi nga po nila na talagang parang yung eskwelahan nila nakatuloy-tuloy na po at saka wala pong problema. So ibig sabihin, Mr. President, ang message lang po dito yung dalawang country na talagang nagkakaroon ng massive vaccination, including yung US, na tama po yung yung sabi niyo po na talagang pagka may vaccine, ito po talaga ay pwedeng mapigilan po ang infection at the same time. Pwede tayong bumalik sa new normal. So ibig po sabihin po natin na talagang ang ating mga kababayan ay mahikayat po natin talaga na ma-vaccinate lahat po. Dahil po sa inyong guidance na bibigay natin sa ating mga mamayan and free and effective vaccine, yun po ang gagawin po natin. Sa Canada po, kanila na pong binabakunahan ang 12 and above. And sa US, hanggang 16 to 15, 16 to 12 ay sinisimulan na rin po nila. Meaning, darating po ang araw na talagang bibili pa tayo ng additional vaccine para sa ating lower bracket from 17 to 1 years old, which is comprisingly 29 million po yun. At sinasabi po ng Israel, yung kanilang mga expert po doon, na hindi talaga na natin fully may eliminate ang disease. Kung may sizable amount of population na hindi pa po nababakunahan. So ibig sabihin po dapat talaga mabakunahan po natin lahat ang ating mamamayan para ma-eliminate po natin yung disease. And then ang pangalawang magandang balita po, Mr. President, ang ating mga vaccine po ngayon, dati po nung first quarter, the vaccine is coming on trickles. Ngayon po, Mr. President, they are coming in millions, in volumes. So natutuwa po kami na talagang sa ngayon po, talagang 1.5 million, 2 million na po ang dumadating. And also, yung pangatlo pong magandang balita ay yung COVAX at saka WHO are now fulfilling their commitment dahil po nakikita po natin, tumataas na po ang global production. At saka nag-ease out na po yung mga rich countries na inilalabas na po nila yung mga excess nilang vaccine. At natutuwa nga po tayo dahil malaki po, very significant po ang tulong sa atin ng COVAX at saka WHO. Kaya maraming nagpapasalamat po kami kay Dr. Rabi ng WHO. And then number 4 po, yung public acceptance ng vaccine is growing dahil kasi marami pong mga LGU ang tawag po sa amin, pati po kay Senator Bongo, na gusto nilang mag-add ng mga vaccine. Ibig sabihin talaga yung mga LGUs talagang kinakapos na sila ng vaccine dahil marami na pong gusto magpa-vaccine. Especially po yung at saka yung mga tatawag natin mga economic frontliners at saka mga government workers. Let me cut you dito. We will distribute the vaccines as fast as they come to our possession. So ganito yan. Pipilitan kasi ako kasi lahat naghihintay. Pero sabi nga nila, hindi naman, sabi nga ni noon, it came in trickles. Ngayon, medyo volume na. So maghintay lang kayo because these things must be distributed immediately. The fastest way that we can do it. So yun ang tandaan ninyo na mabilis na ang dating ngayon at mabilis din ang bigay natin. It goes to, without saying, magbilis, pagpasok, bilis din tayo magpalabas sa inyo. Thank you. Yes, sir. Mahal na Pangulo, yung 193,000 nga po sir natin na Pfizer. In few hours, nag-administer na po sila ng Pfizer po sa ngayon. And then yung AstraZeneca po natin, wala pong isang araw, halos na-deploy na po natin nationwide. Ang medyo na-delay lang po talaga yung 1.5 million na Sinovac dahil kasi may kailangan po na certificate of analysis kasi mahigpit po ang China in terms po sa implementation kasi pagka once na dumating po dito ang vaccine natin, iintayin pa po yung tinatawag nating stability na ma-stabilize yung vaccine ng 1 week. Tsaka po nila i-issue yung certificate of analysis.
So yung 1.5 million po, i-announce po namin sa LGU na darating po yung kanilang certificate of analysis this coming Saturday po. So may deploy namin po kagad yung 1.5 million na galing po sa China. And then, ang isa pa pong napakagandang balita po na sinabi nga po ni Secretary Duque na ina-announce niya na yung cases na are decreasing now in NCR. Pero dapat hindi tayo magkumpiyansa dahil kasi umaangat naman po sa mga traditional na mga areas na umangat nung panahon ng 2020. So nakita po natin, umaangat po sa Zamboanga City, umaangat po sa Puerto Princesa. Kaya dapat mag-ingat po tayo dito sa NCR dahil kasi talagang nandito pa po ang ating kalaban na COVID. Ang pang-anim po na magandang balita ay yung active participation po ng private sector. Mahal na Pangulo, yung private sector, sila ang gumawa ng simulation kung paano ang NCR ay makakamit nila ng 120,000 ang vaccination every day. So pinagtulong-tulungan po ng mga galing na logistic officer ng McDonald's at saka po ng Jollibee. Gumawa po sila ng tinatawag na mga scenario building. At ngayon po nagkakaroon po sila ng consultation at simulation with the NCR mayors para po talagang makuha po natin yung herd immunity by November. Yun po ang ginagawa po nila dahil kasi ang challenge po talaga, tinignan po ang mga challenges at napakaganda po at yun nga po pagka just in case, ipipresent namin po sa inyo. And then lastly, yung LGU at private sectors are committed to have a better Christmas this year. Yun po ang commitment nila, talagang yung parang ang ginagawa po nila na parang overall objective ng national objective natin is pagdating ng ng Christmas na this year ay maganda na po ang ating sitwasyon para na po tayong Israel at saka para na po tayo yung nangyayari sa Indonesia at saka sa China. By the grace of God. Opo, by the grace of God po. Sa awa po ng Diyos po. Next slide please. Sir, bibigyan ko po kayo ng background ulit sa yung update sa ating negotiation. I would like to inform the President na halos maganda po lahat ang negotiation po natin. At kung mabupuno po ang lahat ng ating negotiation, ang ating pong full doses is 158 po ang makukuha po natin sa procurement. At 44 million po sa COVAX. Total po na natin dati, ang ating computation is only 148. Dahil nakuha natin mababa yung presyo, ngayon po makukuha po natin na yung 202 million doses. Ito po ang mabibili po natin at ibibigay po sa atin ng COVAX. Sa ngayon po, halos maganda na po yung ating negotiation sa Sinovac. At sa AstraZeneca po, darating na rin po yung in-order ng LGU. Yung Moderna po, nag-usap na po kami kahapon pertaining yung logistics na darating po na 250,000 this coming June. At saka yung Gamaleya po, nag-uusap na naman kami at magkakaroon po ng 1.3 million na delivery ngayong month. And then yung Pfizer, magkakaroon na po kami na pirmahan ng head of terms at yung kanilang pong order sa atin is, order natin is 40 million. 40 million doses. Yun po ang allocation po natin galing from the Pfizer. And then yung Novavax, bukas po, ipa-finalize po namin ang agreement kasi gusto po ng LGU at saka po ng private sector makihati po sa 30 million na po natin. So paghahatian po namin kung ilan po yung para sa atin at saka para po sa national government. Yun po ay sa inyong Fine with us. Fine with us. Opo. And then yung Johnson & Johnson, yun lang po, inano po namin at magkakaroon na rin po kami ng at least final na po na sa mga agreement po natin. At ang nakikita po natin, halos lahat po ng ating portfolio ay magaganda po ang performance. At ginagamit po ito, milyon-milyon na po ginagamit sa buong mundo. Next slide please. Sir, kahapon po, dumating po yung kagabi, dumating po yung 15,000 ng Sputnik. Ito po yung tinatawag nating component number 2 or yung tinatawag nating pang second dose. And then by next week, baka darating na naman po another 300,000 from Sputnik. Next slide please. Sir, sa delivery po natin ng February to April, meron po tayong 4 million. And then ngayon pong May, meron na po tayo na-deliver na 3,753,450 doses. Pero mayroon pa rin po tayo darating sa May 20, darating po ang 500,000 na Sinovac. At sa third week po, more or less, baka dumating po yung 300,000 at saka yung another 1 million by the end of the month. And then ang magandang balita, Mr. President, supposed to be 1.2 million lang ang makukuha natin na Pfizer. Pero nagtanong sila, kaya nyo bang i-administer yung 2.2 ngayong May? So sinabi po namin,
kayang-kaya naming itanggap. So yung mangyayari po, yung Pfizer, makukuha po natin yung 2.2 million this May sa COVAX po. Kaya tuwan-tuwa po tayo dahil kasi nadagdagan po tayo ng 1.2 ngayong month. And then sa coming June, meron po tayong darating na almost 2 million po na AstraZeneca. Ito po yung pang second dose doon sa nauna po na 2 million ng COVAX. And then malaki pong order natin, pinakamalaking order po natin na bibilin po natin is 4.5 million or 4,500,000 doses. Ito po kasama na po yung 500,000 ng FCCI. And then yung Moderna, darating din po yung 250,000 at ang AstraZeneca, yung sinabi ko nga po na 1.3 na doses. And then also, darating din po yung 2 million po na Sputnik. For a total po na makukuha po natin sa May is 7 million. Dito po sa June is 10 million. At ang magiging inventory na po natin by the end of June is 21,829,050. So malaki na po ang magiging volume po natin by the end of June. Kaya na po niyang makuha yung A1, A2, A3 na priority po natin. Mr. President, dito naman po tayo, next slide please. Dito naman po tayo sa total vaccines administered. Sa ngayon po, nakapag-administer na po tayo ng 2,623,093. Mr. President, tumaas na po ang ating average. Ngayon po, nationwide, 83,000 na po ang nakuha po natin. At ang NCR po, nag-report po ang NCR na nakakuha po sila kahapon ng 59,000 doses. Ibig sabihin po, pataas po ng pataas ito dahil kasi ang NCR po, from 59,000, aakyatin po nila yung 120,000 per day. Sa ngayon po, meron na po tayong 3,458 na vaccination site. At sa ngayon po, meron tayong inventory na 7,759,050. Ito po, Mr. President, ang challenge natin na kailangan yung natitirang doses na nandun sa ating inventory, yung 5,155,957, ay talagang maubos po natin to the soonest possible time. So gumagawa po tayo ng tinatawag natin yung ating titingnan po natin ang gaps, kung bakit medyo mataas ang ating inventory at gusto natin yung pababain po within the next few days. Let me cut you there. Alam mo kasi, mga kababayan ko, and I am directly addressing this to the local government all throughout the rest of the country, na kailangan yung number of vaccination ninyo must be follow a certain line of way of action, because ito mga bakuna dadating, may ano ba ang magkaiba-iba ba ang shelf life ng ano? Yes, sir. Iba-iba po ang shelf life niya po, sir. For example, yung sa Seneca, sir, mga 2 months lang. Yung Gamaleya, sir, ginawa natin, kinuha natin yung mas mababa, sir, yung temperature kasi 2 months din po yung kanyang shelf life. Kaya ito ganito, if you want a sharing of this endeavor, sabi ko, we don't have any qualms with that. We know that you can do it, but see to it that the mechanism, yung infrastructure ninyo sa baba, kailangan must be able to come up with the numbers required. Kasi itong mga bakuna, may may expiry date. Depende sa, sabi nga ni Secretary Galvez, depende, but this cannot, it cannot be effective forever. The efficacy loses in a less period of time than other medications. So kailangan pagdating doon sa inyo, papatakbo na kaagad ninyo yung administrative, pati siguro mga local, may mga hospital, magtulong-tulungan na lang so that we would not waste the vaccines
because we were not able to deliver it on time. That would be a problem kung mag-expire yan dito sa kamay sa itaas at hindi ka agad napunta doon sa baba. At ang conversely, kung ang baba naman hindi prepared, so ito kailangan ng handling, special kind of handling. It has to be, there's a certain temperature that you have to maintain. Otherwise, you would louse up everything. It would lose its effectiveness. So that are the things that you must, alam ng mga doktor yan, hindi ko na kaya alam. I am just saying this because I do not want to lose the battle here through negligence. Wala akong alam ninyo, mga doktor all throughout, alam nila, it's a very simple way of explaining to the people. The only problem is you are not able to administer the vaccines on time because there's a limited period of time for their effectiveness. Salamat. Yes, sir. Next slide, please. Next slide, please, sir. Sir, sa ngayon, sir, nasa top 3 pa rin po tayo dahil nakita natin na talagang yung lahat po ng mga countries ngayon is talagang they are wrapping up their vaccination. But we are so happy to report that we are still at number 3. And then number 41 po tayo out of 195 countries na nagbabaccinate ngayon. Number 15 tayo sa 47 Asian countries. Next slide, please. Sir, ito po, pinresent po natin ito sa private sector at sa ating mga LGUs. Ito po, tinitingnan po natin talaga na kailangan po talaga na i-focus po at saka expand po natin ang ating vaccination. Meaning, yung strategy na focus and expand, ipipresent din po natin ito sa economic sector. And I believe si Secretary Dominguez po, aminado siya na maganda po ito dahil kasi hanggang hindi pa tayo nakakapul ng, ng supply ng vaccine, i-focus po natin doon sa mga areas na mayroong malalaki ang risk. Economic risk, social risk, at saka yung tawag nating health risk. So na-identify na po ng ating mga medical expert at the same time economic expert. Kaya po tayo ay magkakaroon ng focus area sa NCR plus 6, Metro Cebu at saka Metro Davao. Meaning ang gagawin po natin dyan, i-allocate po natin yung talagang magandang supply. Ibig sabihin, yung for example, sa NCR plus, kailangan 3.3 million po ang i-allocate natin per month. Sa Davao at saka sa Cebu, sir, dapat 400,000 a month ang i-allocate natin para makuha ng Davao at saka ng Cebu ang herd immunity by November or by December. So ibig sabihin, pagka-stable po yung supply, steady ang supply, yung ating mga LGU, sinasabi natin, manining kamot po na yan. Kumahag po na po yan talaga yan, mag-expand ng kanilang vaccination areas. So yun po ang gagawin po natin. Ganon din ang gagawin natin sa Region 3, Region 4, Cagayan de Oro, Baguio City at saka Zamboanga. At kasama po rito yung umaangat po ng mga kaso sa Region 2 at saka sa CAR. Sa lahat po ng mga tatawag nating highly urbanized cities. Ang gagawin po talaga natin is yung tatawag nating focus targeting para yung centers of gravity, yung kaagad ang ating i-strengthen para yung risk mawala po, sir, ang risk. Nawala rin ang economic risk at pwede na pa tayo mag-open ng ating economy. Yun po ang ating strategy po na gagawin, Mr. President. Next slide, please. Kagaya po ng na na-present po natin nung na nakaraang Monday, meron po tayo tinatawag na low target at high target in order to have yung herd containment. Ano po ang ibig sabihin ng herd containment? Meaning, we will reduce yung hospitalization and fatality and deaths. Yung nagawa po ng Indonesia ngayon, na habang nagbabaccinate siya ng kanyang 20 million to 30 million na tao, nagkaroon po na tinatawag natin, dramatically decrease ang kanyang tinatawag na new cases at active cases. And then, ang gagawin po natin, tatargetin natin yung ginawa ng Israel, na nakuha niya yung tinatawag natin more or less 60% peace population, makukuha naman natin po yung tinatawag na herd immunity na we can prevent and contain now the contamination and infections. And then yung sinasabi ninyo pa, Mr. President, na we will inoculate all the Filipino people in order to have yung tinatawag na elimination of the disease. Katulad po ng ginagawa po natin sa polio at saka po yung ibang mga po natin.
So yun lang po, Mr. President, at maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa ating mga... Let me explain. Hindi naman hindi kayo nakakaintindi. Yung herd immunity. Ibig sabihin sa isang lugar, kunyari ito, isang barangay ito, pagka halos lahat na dito sa periphery na nabakunahan na, itong dito sa loob protektado na. Kasi wala nang makahawa kasi halos lahat dito are inoculated, and therefore itong dito sa core na ito protektado na. Kasi wala nang magkasakit. Kasi nabakunahan na yung periphery, yung halos not even the periphery but as near the center of the core of the population. Yan, no? Kaya yung iba, pag naabot natin yan, hindi na kailangan ng bakuna kasi protektado na sila. Gaya ng pamilya. I mean, reduce it to simple analogy. Yung pamilya, tatay, nanay, 5 magkakapatid, anak, 5, alam mo, pag na-inoculate na yung nanay, tatay, tapos na-inoculate na yung 2 o 3 sa mga anak, yung iba yan sa pamilya na yan, protektado na. Huwag nang yung hindi pa na bakunahan, kung yan ang maging reckless, yun ang... Pero kung yung nabakunahan na, uwi ka din magdala ka ng mikrobyo, kung nabakunahan na yan, the body will resist the contamination. Yan ang ibig sabihin niya. Yan ang herd immunity. Kaya sa Bisaya, ang mga Bisaya nakakaintindi ng Tagalog. Ang mga Tagalog, medyan ang hindi nakakaintindi. Hindi naman ako, I'm not trying to. But yung mga Tagalog, you know the reason why? Do you know the reason why the rest of the Philippines understands Tagalog? What's the sine? Sine. Dito lahat galing sa Maynila, mga may ibang mga taga-probinsya would make it big. But dito yung center of gravity dito sa Maynila. Kayo, natuto yung mga Pilipino magsalita, basi baluktot, kagaya namin. You cannot blame us because we did not grow up in a Tagalog environment, pure. Halo-halo, tapos maglaro ka, but then again, you go back to the basic dialect when you go home. That's why hindi kami, pero lahat nakakaintindi ng Tagalog. So, next is I'd like to ask if si Secretary Lorenzana has something to say. Good evening, Mr. President. Isang bagay lang po, yung ating sinusubaybayang mga OFWs na umuwi, ay mayroon na po tayong nakauwing 543,500. Hindi pa rin po tumitigil yung daloy ng pag-uwi ng mga ating OFWs. At patuloy po natin silang inalalayan, tinutulungan from the time na dumating sila, quarantine, tapos pagkatapos iuwi sila sa kanilang probinsya. Yun lang po, Mr. President. Thank you. So, this is not because member of the cabinet, but I'd like to make a special mention of the Herculean task that you have been exerting to help our countrymen. I really appreciate what you're doing. Second is, let me thank the private sector for the tremendous assistance and help to government. Maraming salamat po sa inyo. And I hope that it continue. This is our country. You're doing business here. If we can go out of this thing and balik tayo sa ekonomiya natin, marami tayong marami tayong pera kasi balik na naman sa negosyo. Kaya yung tulong ninyo, kinakailangan namin at salamat naman.
may I call Secretary Anyo to see with us is talk to. Good evening po, Mr. President at fellow public servants. Magandang gabi. Maganda po yung balita ni Secretary Charlie Galvez na may darating pong 7 million ngayong May at 10 million ngayong June. So ang ating pong LGU ay sisiguraduhin po natin na nakahanda para pag-roll out ng bakuna. Lalong-lalo na po dito sa NCR Plus. Nakahanda na po tayo dyan. Pero meanwhile po, ang pinaka-importante ay kung paano natin maiduduktong o mapapatawid natin bago dumating mga bakuna na to na hindi natataas yung numero ng ating mga COVID cases. At dyan po papasok ang DILG, ang LGUs, ang Philippine National Police. At katulad po ng sabi ninyo, ang mga local chief executives, barangay captain, ang siyang magiging accountable at responsible. Sisiguraduhin po natin na ipatutupad ang lahat ng panuntunan, alituntunin ng strict GCQ. Ito po ang pinaka-importante dito. Sapagkat kahit bumababa na po ang numero, ay pwede pa rin pong tumaas ito kung hindi mai-implement mabuti ang minimum public health standard, ang prohibition po sa mass gathering, at ang pag-impose po ng curfew, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pag-impose ng curfew. At ang ating pong barangay ay empower natin na magsagawa po ng mga granular lockdown sa barangay-wide. So under po ng GCQ, ito ang magiging strategy natin para sigurado na kung magkakaroon po ng outbreak ay ma-lockdown natin yung barangay. Magtutulong po ang PNP sa pamamagitan ng Joint Task Force COVID Shield. Meron na po tayong bagong commander ng JTF COVID Shield, si Police Lieutenant General Israel Ephraim Dixon. So, ulitin ko po, so sisikapin po nating maitawid yung period na to hanggang sa dumating na yung ating mga bakuna. Sapagkat ito talaga po ang nakikita nating pinakamagandang solusyon para magapi natin yung COVID-19. Ito naman po ang ating update sa ating pamimigay ng ayuda. Mula po nung nakarang araw na 84%, ay umangat na tayo sa 87.4%. So sa buuan po ay 20 billion na ang naipamahagi natin out of the 22.9 billion at ang nakatanggap po ay 20,28,688 beneficiaries. Sa breakdown po sa iba't ibang probinsya, sa NCR po ay, next slide please. Sa NCR po ay total po ng 9.59 billion ang naipamahagi. Natanggap po ng 9,597,236 beneficiaries. At sa NCR po ay ang Manila, ang City of Manila ay ang siyang nakatapos kaagad ng pamamahagi noong May 11. Sa Bulacan naman po ay 2.73 billion na ang naipamigay. Natanggap ng 2,739,465 individuals. Sa kabubuan po ay 92.33%. At may 6 na LGUs po ang nakatapos na rin. Sa Cavite, 2.84 billion na naipamigay. Tinanggap po ng 2,841,696 beneficiaries. At may 5 municipality at city ang nakatapos na. Kabuuan po 82.5% accomplishment. Sa Laguna, 2.58 billion na naipamahagi at tinanggap ng 2,583,390 individuals at 16 po na municipality at city ang nakatapos na ng pamamahagi. Sa Rizal, 2.26 billion ang naibigay para sa 2,266,901 beneficiaries or a total of 86.76%. Hanggang May 15 po ay tuloy-tuloy ang pamamahagi. Meron lang po tayong nakitang mga konting problema dito. Meron pong mga beneficiary na hindi na makontak, hindi na makita. Ang iba ay umalis na ng mga kanilang lugar at umuwi ng probinsya. At meron naman pong mga qualified pero wala po sila dun sa naibigay na listahan.
So after po May 15, kami po ay maglalabas ng amendment na pirmado po ni Secretary Lorenzana, Secretary Bautista, at ako po. Bibigyan namin ng 10 araw ang lahat ng LGU para ayusin yung lahat ng mga problema na to. Makagawa sila ng supplemental payroll para mabayaran po yung mga qualified pero wala sa listahan. At ito po mga hindi na makita ay ma-finalize na po hanggang May 15 na. Kung hindi po nila makiklaim, ay ito po ay pwede nating ipamigay doon sa mga qualified pa rin po. So yan po ang ating update sa Ayuda 2021, Mr. President. Salamat po. Thank you, Secretary Anyo. Would like to talk next. Are you ready, Secretary Bendigo? It's your turn. Yes, Mr. President. Dito naman po sa problema ng kagutuman, meron tayong ilunsad na bagong programa, yung Tutok Kainan. Ang target po natin dito, Mr. President, yung mga nutritionally at risk na pregnant women. So meron na po tayong nilaunch sa Pateros, Bacolod City, Negros Occidental at kahapon lamang sa Camarines Sur. At pupunta na rin po tayo sa Negros Oriental, Cebu City, Siquijor, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Bukidnon, NCR, Cagayan, Isabela, Rizal, Albay, Catanduanes. So ang target po natin po dito, Mr. President, yung mga nutritionally at-risk pregnant women. Mula dito, ang next natin po target yung mga stunted at wasted na mga kabataan 6 months to 23 months old. Ito po yung sangayon sa pinirmahan ninyong batas na first 1,000 days of life na batas kung saan yung pinaka-importante na critical period ng buhay ng isang tao para sa development ng kanyang utak at kanyang katawan ay yung first 1,000 days of life na mula sa sinapupunan ng nanay hanggat siya ay mag 2 years old. Nakikita po ng siyensya at base sa mga eksperto, pag hindi natin naagapan ito, maging long-term po yung ill effects sa kanyang brain development at physical development. At sana nga po madadagdagan pa yung pondo na kinakailangan natin para dito. Sisikapin po natin na kung ano man ang meron nating pondo, gagawin natin for this year. And hopefully next year po ay mas isusulong pa natin ang mga programa na tututok dito sa first 1,000 days of life. Yung mga pregnant na women, nutritionally at risk, pati yung mga batang musmos na ngayon nakakaranas ng gutom, lalo-lalo na sa panahon ng pandemya, Mr. President. Salamat po. Thank you. You have good projects along the way. Now, kasi kay Dr. Domingo. It's your turn. Yes, sir. Mr. President, good evening. Yung pinakahuli po natin ngayon na possible na vaccine na makakuha ng emergency use authorization, yun pong Sinopharm. This morning po ang Department of Health nakipag-meeting na po dun sa mga representatives ng Sinopharm. At the same time po ang FDA naman, kahapon, pinadala na rin po natin sa Vaccine Expert Panel yung mga scientific data at saka clinical trial data po ng bakuna na ito para po kanila ng masuri at kung may katanungan ay mapadala natin sa Sinopharm. So we hope po na by next week matapos po natin ang mga evaluation nito. Other than that, bali po pagkatapos doon, ang inaabangan na lang natin na bakuna talaga, yun pong Novavax na hopefully po by next month baka makakuha na rin po sa US or sa India nung kanila pong EUA para po makapag-apply na rin po dito at makakompleto na po yung listahan ni Secretary Charlie ng mga bakuna na maaari po nating bilhin. Maula bang, is there anybody that would like to ask a question? To raise a question? Wala. Okay na siguro. Medyo kompleto na yung ano mo, Attorney Domingo. So, that's what, Yes, sir. that's what kailangan lang namin marinig. Wala naman tayong, we do not meet before and
talk of what to say. Hindi tayo nagpa-practice eh. Kaya ako yung pinapatawag para pag-usapan natin diretso at the people would say anong nakikita ninyo, yun na yun. Panahon na ni ano bang gusto mong tawagin ka lang? Sal Panelo. Mas maganda tayo. It's more Sal Panelo. Magandang gabi, Ginoong Pangulo. Ang masasabi ko lang po yung palagi nating paalala sa ating mga kababayan. Sapagkat talagang ang nagiging suliranin ng bawat isa at ng ating bansa ay hindi talaga yung pagsunod sa maliit na hinihingi ng ating pamahalaan na kung maaaring gawin ng bawat isa. At yan ang pagsusuot ng mask, pagsusuot po ng face shield, yung paghugas ng kamay na may sabon at tubig, at yung pong pag-iwas sa tao na kung may masasalubong ka o makakatabi, kailangan ang distansya mo hindi bababa sa 2 metro o 6 na feet. Sapagkat talagang doon nagsisimula. Ngayon, GCQ tayo, maganda. Pero mapapansin ng mga kababayan natin, maraming mga aktibidades na pinagbabawal pa rin natin. Sapagkat yun ay mga super spreader. Talagang pag nagkaroon ng mga pagtitipon, pagsama-sama ng mga tao, talagang doon nagsisimula ang paghahawa ng bawat isa. Kaya nga, ang palagian po natin pakiusap, kasama na rin yung mga oposisyon kritiko, kung yung ba sa halip na paulit-ulit yung inyong pag-criticize, samahan nyo na lang kami na pakiusapan ang ating mga kababayan na kung maaari mag-cooperasyon tayo, tayo'y lahat ipatupad po natin. Hindi po ba nung sa aking programa rin na Counterpoint, ang naging hinaing ko nga sa mga kaibigan nating nasa oposisyon, sapagkat mga kaibigan ng mga personal dati yan. Sabi ko, kayo naman, nung magsimula ang pandemya, wala na akong narinig sa inyo kung hindi palagi nilang tuligsa. Hindi ko kayo naringgan kahit na minsan na manawagan kayo sa taong bayan na sumunod po tayo sa protocol. Tayo po ay mag-mask, tayo ay mag-face shield, tayo po ay mag-cooperate. Wala Never. 1 taon kong inantay. Kaya nga napuri ko si VP Lenny nung nagsimula siyang magsalita tungkol doon. Sabi ko, finally, more than a year saka ka malang nagsalita. Sana ganyan. Kasi tayo po, whether you are a small of influence na tinatawag, meron pa rin mga naniniwala ng mga tao sa iyo. At yung pag narinig nilang ikay nagsalita, susundin ka nila. Kaya sinasabi ko nga po, all of us have a sphere of influence and we have to use that influence para mahikayat sila. Sapagkat sa panahon ng pandemya, gaya ng paulit-ulit na sinasabi niya Pangulo, kailangan tayo magkaisa. Ang kalaban natin ang pandemic. Hindi yung magkakalaban tayo rito. Iba yung politika, iba yung pandemya. Kaya ang huling panawagan po natin, sana magkaisa na po muna tayo. Tayo'y sumunod. At yung pong, kagaya po, halimbawa, huwag naman sasamahan loob ng isang kaibigan nating senador. Nung wala pa ang bakuna, panay-reklamo niya, nasaan ang bakuna? Tuloy, sa inis ko, sabi ko, hanapin mo kaya sa katawan mo. Pagkatapos, nung dumating na ang bakuna, nagsimula na dumating. Sabi niya naman, ang tagal naman dumating ng bakunang yan. Kukunti dumarating. Ngayon nung dagsa ang bakuna, sabi nga ni Secretary Charlie, di ba, may 7 million tayong dumating na bakuna. Tapos at the end of the month, meron tayong mga 20 milyones. Alam niyo ba ang sabi ng kaibigan ko, Senador? Ayan, ang dami-dami natin bakuna, sobra-sobra na. Malaki na lang magiging utang natin. Sala sa lamig, sala sa init, hindi yung malaman. Salip na, matuwa tayo. Palagi nilang sinasabi, mabagal. Ngayon naman daw, iba naman ang reklamo. Pero namang isa dyan, alkalde, mabagal daw ang rollout, Sus Maria Josep. Mabagal nung simula, sapagkat mabagal pa ang dating. Ngayong dumarating ng marami, siyempre, mas mabilis, mas madali, sapagkat marami na.
O sana po yung mga kaibigan natin dyan sa kabila, maghunos dili naman kayo. Sana maging bukas ang kalooban natin na magkaisa na tayo para matapos na itong problema natin sa pandemya. Yun lang po, Ginoong Pangulo. Alam mo, Sal, dumaan na tayo sa how many administrations in the past, tayo ang dinaanan ng isa sa pinakamatindi na problema. At ito ay ikakamatay ng tao. At itong oposisyon, dapat tignan ng taong bayan ngayong Pilipinas, tignan ninyo kung ano ang ginagawa. Sa halip na magsalita kung paano padagdagan yung pondo para sa ayuda o paano dagdagan pa yung tulong ng mga kama, baka sakali talagang it might go out of control and spread like a wildfire. They don't do that. Maghanap ng issue ng dagat, kaya kayong people of the Republic of the Philippines, pag-aralan ninyong mabuti. Ito yung mga tao na walang ginagawa kung hindi magreklamo. Noon, nandoon na sila, yung katatapos na ng nila. Kita mo naman kung ano ang ginawa nila sa Pilipinas. You were all witnesses. Lahat tayong buhay pa nung simulang previous administration. Nakita naman ninyo. Nakita ninyo kung ano ang ginawa nila sa Pilipinas. At gusto magtanong, anong magagawa mo? Kung yan, huwag ninyong kalimutan. Huwag ninyong kalimutan kasi pagdating ng araw, kayo rin ang maghuhusga. Kayo ang nakita ninyo. Ano bang problema nitong raising so many issues, nonsense and trivia, just because they want to be heard? So, yun na lang ang maiwan ko sa inyo. Happy Idul Fitr sa mga ating mga Pilipino, the Filipino Muslims dito sa atin and everywhere. I just say that I hope that this cheerful day will bring you peace and in your outlook of what we are here for in this planet. Maraming salamat po.